pumanaw na po ang isa sa mga sundalong unang rumesponde doon sa sunog at pagsabog na naganap sa Fort Bonifacio nitong Miyerkules. Samantala, bumuo na ang Philippine Army ng grupong mag-iimbestiga sa nangyari, lalo pa at nauna nang sinabi ng Bureau of Fire Protection na naagapan sana ang pagsabog kung ipinagtapat lamang daw sa kanila ng Philippine Army ang laman ng gusaling na sunog. Mula sa Fort Bonifacio, nakatutok live si Emil Sumang. Emil. Mike, isa ang sundalong namatay na si Army Corporal Bernabe Mota sa mga unang rumesponde nang magsimulang masunog ang headquarters ng Explosives Ordnance Battalion ng Philippine Army. Samantala, ang Army Support Command bumuo na rin ng Board of Inquiry. Sa lakas ng impact, makarang sumabog ang nasunog na supply room ng Philippine Army Explosives Ordnance Battalion. Tumilapon at pahigang bumagsak ang sundalong kumukuha ng video na ito. Halos 10 metro lang kasi ang layo niya mula sa blast site. Pero nakaroll pa rin ang camera. Nasira lang ang incidental microphone ng camera, kaya nawala na ng audio at naapektuhan na rin ng video. Tinamaan sa mukha at kaliwang binti ang may hawak ng camera na ito na si Army Corporal Ramon Mego. Pagkasabog po nung lipat po kami. Hindi ko po alam kung paano po yung pagbagsak ko po. Makaraan ng pagsabog, makikita sa video ang pagkakagulo at pagkataranta ng mga rumesponding bumbero. Kasama sa napuruhan si Army Corporal Bernabe Mota, 30 taong gulang. Kaninang umaga, pumanaw na si Mota. 65% of his body was burned. Sa inisyal na ulat na pinarating kagabi ng commanding officer ng Army Bomb Squad, ang supply room kung saan nakaimbak ang may 20 pounds ng C4 explosives ang sumabog. Ang C4 is a very stable yan siya na explosive. Opo. Kahit na hampas-hampasin mo yan, pasagasaan mo yan, hindi yan siya sasabog. Pero anong analysis nga namin kahapon doon is it was subjected to intense heat. Ayon sa Philippine Army, kahit gawa sa isang talampakang kapal na konkreto ang pader ng supply room, pinasok pa rin ito ng init lalo na nang gumapang na ang apoy mula sa barracks at training area. Okay. Kaya naging unstable siya. Kaya nagkaroon siya sa spontaneous combustion. Kasi parang ang dinidescribe nga ng battalion commander, parang ano yan sir, parang pressure cooker. Opo. Na saradong-sarado. Opo. Bumuo na ng Board of Inquiry ang Army Support Command. Ang Inspector General ang mangunguna sa pagsisiyasat. Unang aalamin nito ang mga pangyayari sa loob ng EOD Battalion Headquarters bago at habang nagsisimula pa lang ang sunog. Maliban sa pumanaw na si Army Corporal Bernabe Mota, 3 sundalo pa ang kritikal sa AFP Medical Center, habang 4 ang nasa ligtas ng kalagayan sa Army General Hospital. Nanindigan ng Philippine Army, aksidente ang pangyayari. Wala yan, hindi yan totoo dito. Hindi uso. Kasi hindi naman ito siya hindi naman ito siya unit which can be involved in ganong klaseng mga mga kaso So kung kayo tatanungin sir? Mike, kasama sa mag-iimbestiga ang Arson Division ng Bureau of Fire Protection. Mike? Maraming salamat, Emil Sumangil.